sinabi na sa amin na nahuli na si Congressman Teves. Inantay namin nung hapon na yon na magkaroon kami na pagkakataon na ma-verify for ourselves kung si Congressman Teves na yung nahuli. Sabi namin kung makakuha man na kami na picture, proof of life na si Congressman Teves. Medyo mahirap ang naging proseso ng araw na yung first day na yun. Akala namin bibigay na yung opportunity na makuha ng picture. Hindi. So nag-isip kami kung ano ang next move natin. Maraming ganong challenges na medyo sa tingin namin mahirap. So natapos yung araw, ganun na lang. Kinabukasan, attempt uli. Mukhang nararamdaman namin na talagang pinapahirapan kami. So wala. Humingi kami ng audience kay President Horta. Nagpasalamat kami. Tinanggap kami. Kinausap kami ng mga siguro mahigit more or less mga 1 hour. Alas 12 nung second day, 2022. At sinabi namin, we extend the gratitude of the Filipino nation, our President, our Secretary of Justice, and our agency in acting swiftly in effecting the arrest of Congressman Teves. But we have one request, Mr. President, addressing myself to President Horta. May we be allowed to take the photographs of Congressman Teves so that we can report to our President, our Secretary of Justice, that indeed the person arrested was Congressman Teves. Sabi niya, I will call Director Montero after you leave. So hindi na kami nagtagal, humingi kami ng opportunity na makakuha ng litrato at mag-lights naman kami ni President Horta. Masaya na kami, umalis na kami ng palasyo, pumunta na uli kami doon sa kanilang Interpol office. At kinausap uli namin yung director nila, si Dr. Brito. Sabi niya, in-explain niya, ganito ang proseso sa kanila. At medyo mahirap. Tapos ipipresent si Congressman Teves sa korte para malaman kung ano ang gagawin kasi doon ang proseso. Ganun daw ang proseso sa Timor. Kung anong mga steps ang gagawin kung sakaling pagbibigyan ang hiling ng Pilipinas na maibalik si Congressman Teves.